Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 18 hanggang 19 na nagpapatuloy. Iniisip ni Nanding paano niya mapapalakas ang ikaapat na talento nito, ang Necromancero. Sa isang sulok sa Manila City may nag-uusap. Si Nanding at Sang Yuan gusto ng ating bida na siya na ang gagawa ng lahat ng trabaho sa 20 na syudad ng ikalimang depensa. Sinagot ito ng babae na masyado daw malayo at mapapagod ang ating bida sa sobrang dami ng trabaho. Nagsabi si Nanding na wag na daw itong mag-alala basta asikasuhin ito ang mga puppy at ang ating bida na ang bahala sa lahat. Nagpasalamat ito sabay nagpaalam dahil marami pa daw siyang gagawin. Iniisip ni Sang Yuan na lumakas na naman ang ating bida kaya lalo itong naging hambog at masyado daw itong adik sa trabaho dito. Nagpapasikat sa Manila City, ayaw naman lumaban sa frontline. Pinuntahan na ni Nanding si Chu Chan, aalis na sila para tapusin ang mga trabaho nila. Mabilis silang nakarating sa hilagang kagubatan at kinuha ang mga bato na naipon sa mga alaga nitong nagbagong lobo. Tinawag niya si Chu Chan, magsisimula na silang mag-necromancero dahil may mga bato na sila sa libingan ni Emperador Qin, sila unang pupunta. Nagsimula nang gamitin ni Chu Chan ang kakayahan nito. Nagulat tuloy mga nagbagong lobo dahil bigla na lang nawala ang dalawa at iniwan sila sa ere. Sumulpat sila sa isang bundok na may bangin. Nagsabi si Nanding mali ang napuntahan nila. Sumagot si Chu Chan na limitado lang ang kayang maabot ng teleportation niya, 100 kilometro bawat teleport. Pag-teleport nito ulit ay dumating na sila sa libingan ni Emperador Qin. Sinabihan ni Nanding si Chu Chan na magtago muna. Nagulat ang ating bida dahil nakapagtago na pala ang bata. Ginamit na ng ating bida ang ikaapat na talento, ang Necromancero, habang naglalabas ng enerhiya. Gumapang na sa lupa ang enerhiya ng Necromancero. Biglang may lumabas na malakas na enerhiya. Nagulat si Nanding. Si Emperador Qin level 10, galit ito dahil ginising nang siya nang wala sa oras. Kahit matagal na panahon ang lumipas wala pa rin kupas ang Emperador, malakas pa rin ito. Sinubukan siyang pakiusapan ng ating bida, kailangan daw nila ang tulong niya dahil sinasakop ang bansa. Bastos daw ang ating bida, hindi daw siya papayag. Kailangan muna daw patunayan ni Nanding na karapat dapat siya sabay umatake. Napatalon pa atres ang ating bida. Sabay ginamit ang Azure Mode. Isa daw siyang emperador nakipaglaban sa mananakop noong unang panahon, kailangan magpakita ng totoong lakas si Nanding para mapahanga ito. Nagtagisan ng lakas ang dalawa, walang gusto umatras. Ginamit ni Nanding ang teknik na Azura Dragon Slayer. Kaso hindi tinablan, so Emperador Qin ipapakita niya daw ang tunay na dragon lumabas sa likod niya. At inatake niya si Nanding ng True Dragon Death Blow. Naglabas ulit ng teknik ang ating bida, Azura Demon Slayer, para sanggain ito. Hindi ito makapaniwala na hindi lumobra ang teknik niya, malakas daw ang isang emperador. Nilabas na ni Nanding ang buong lakas ng Azura Full Mode Hell on Earth. Nagkaroon ng malaking pagsabog ng enerhiya. Nagulat si Emperador Qin sa nakita niya. Ang ating bida buhay pa at inatake siya nito. Tinamaan si Emperador Qin sa katawan kaya napa-array kopo na lang ito. Hindi pa nakontento si Nanding, sinundan pa niya ito ng isa pang atake. Sumigaw si Emperador Qin na tama na daw, masisira daw ang buong lugar. Sumoko na ito sa ating bida at bago niya daw ipahiram ang mga tao niya, gusto niyang malaman ang buong kwento nito. Pagkatapos nilang magmeritisan ng mahaba, binigay na ni Emperador Qin ang cellphone na pangtawag sa buong puwersa nila. Ginamit ito agad ni Nanding, tinawag niya ang buong puwersa ni Emperador Qin. Nagsilabasan na ang maraming namatay na bayani. Agad naman naging level 3 ang talento ng Necromancero, may 10 milyong itong tauhan galing kay Emperador Qin, hindi ito namamatay dahil patay na ito. At sa wakas nabuksan na rin ang pinakahuling talento ng ating bida. Ang ipinagbabawal na teknik. Sa di kalayuan na gubat may nagaganap dahil ang mga ibon nagsikalasan. Hindi daw ito maganda, sabi ni Nanding, may nararamdaman siyang presensya ng alien, balak nitong tirahin ang mga batang bayani sa magkaibang direksyon, hindi niya ito kayang iligtas ng sabay. Tinawag naman ni Emperador Qin si Wang Jian at Meng Chan. Sumama daw sila dahil babasagin nila ang mukha ng mananakop na alien. Nagsabi si Nanding siya daw ang bahala sa kanluran at si Emperador Qin at mga atabs nito ang bahala sa silanganan, 20 kilometro layo sa silangan mula sa libingan ni Emperador Qin, mapatag na lupain. Isang lalaking hinahabol ng maraming alien. Isang batang bayani ng mayamang pamilya ng Su Puppet Master Su Chang. Ginamit niya ang kanyang mga puppet para pumalag sa piniling alien.
Kaso hindi ito umuobra sa kalaban para papel lang itong winasak ng alien. Kulang pa daw ang kakayahan ni Su Chang, kailangan daw niyang makaisip ng paraan paano matatalo ang kalaban. Kinontrol nito ang isa sa mga alien para gawing pananggalang. Hindi nagpapigil ang alien, pati kasamahan nito ay hindi pinatawad at binanatan. Kinontrol ito ni Su Chang para lumaban para sa kanya. Kaso hirap siya sa laban, puro depensa na lang nagagawa niya. May isa pang alien na sumulpat mula sa likod niya. Inilegan niya ito at kinontrol niya agad. Pinaatake niya sa alien. At wala itong nagawa, hinati lang ito sa dalawa. Katapusan na ni Su Chang, kahit mamatay daw siya isasama niya silang lahat sa hukay. May biglang pumihil sa sandata ng alien na tatapos sana kay Su Chang. Sa isip ng batang bayani, napatanong na lang ito. Dumating na pala si Emperador Qin, wag daw ito mag-alala dahil nandito na ang backup niya. Sabay nagpasalamat ito at sinabi ni Emperador Qin sa mga atabs niya na magmadali nang tapusin ang mga kalaban. Lumusab ulit ang mga alien. At dumating naman ang mga atabs ni Emperador Qin, sabay binanatan ang mga alien. Samantala nagsiliparan ang mga ibon 20 kilometro layo sa kanluran mula sa libingan ni Emperador Qin sa patag na lupain. Ang magkapatid na batang bayani ng mayamang pamilya ng Qin, si Qin Soy at Qin Ying, pareho silang may kapangyarihan magtanim ng punong halaman. Napapaligiran sila ng maraming alien. Nagsimula nang magtanim si Qin Ying ng punong halaman. Lonewood Behemoth na tabunan ng punong halaman ang mga alien. Sinabi niya sa kapatid niyang babae na tumakas na habang nakakulong pa ang kalaban. Nagulat na lang si Qin Ying dahil mabilis na sira ng isang alien ang ginawa nitong halaman na kulungan. Bago siya malapitan ay nagpakawala siya ng vine-bind matutulis na halaman, kaso madali lang itong nainilegan ng alien. Nakalapit ito, sabay inatake si Qin Ying, sinalon naman ng kapatid niya ang atake. Sumigaw at umiyak si Qin Ying dahil nasugatan ang kapatid nitong babae. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang kapangyarihan para ipitin ang piniling alien. Sa kasamaang palad, may mga kasamahan pa itong umatake galing sa taas. Napatanong sila dahil tinamaan ito ng pulang enerhiya. At biglang kumislap ang malakas na enerhiya. Dumating na si Nanding at Chu Chan, wag na daw silang magtanong at manood na lang. Pagkatapos ay ginamit niya sila ng malupitong pormahan, 10% ang ay lalakas nila. Napa-aray ko po yung dalawa dahil sa sakit na ngayon lang nila naramdaman. Nagsabi si Nanding na kapag natapos na daw ang paglakas ng magkapatid, kaya na nitong makapalag sa kalahati ng kalaban. At ang kalahati naman ay ang ating bida na ang bahala dito, gusto niyang subukan ang lakas ng ipinagbabawal na teknik. At dito nagtatapos ang Kabanata 18 hanggang 19 na maraming salamat po sa panonood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.